Inamin po ni Coach Tim Cone na naghintay ang grupo ng Gilas Pilipinas ng 2 or 3 oras kay Justin Brownlee at Calvin Optana matapos po silang piliin para itest ang ihi. Meron din pong good news na sinabi si Coach Tim sa pagkuha ng Gene Kings kay Bishop at si Coach Jojo Lastimosa. Inilabas ang totoong kalagayan ni RHJ. Bakit nga ba hindi siya nakapaglaro sa EASL? May sakit nga ba siya ngayon? Paano ang TNT sa pagpasok ng 48th season ng PBA? Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Bigong magpakita ng kanyang ipinamalas na galing sa World Cup at Asian Games kasama ang Jordan, ang ngayon ay inaasahan ni Coach Jojo Lastimosa na si Ronde Hollis Jefferson. Kagabi sa bakbakan ng TNT versus Chiba ng Korea para sa EASL, nakita siyang naka-hoodie habang chinicheer ang mga kasama. Bakit nga ba hindi siya naglaro? Ano ang kanyang naging problema? Ito po si Coach Jojo Lastimosa sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. May sakit si Ronde at na-ospital siya. Nagpa-IV na siya at nandoon siya ng ilang araw sa ospital. Na-dehydrate mula po mismo kay Coach Jojo Lastimosa. Ilang araw po sa ospital si Ronde Hollis Jefferson. Ibig sabihin, seryoso po sakit ni Ronde, na-dehydrate po siya. Medyo mabigat kasi parang hindi nila inaasahan na ganun po yung magiging kondisyon ngayon ni RHJ. Matapos po, maganda yung pinakita nito sa Asian Games, ganun din po sa World Cup, hindi ba? Nabulaga po sila sa ganung sitwasyon. In fairness naman kay RHJ, hindi naman niya gusto yan, for sure, no? Wala naman sigurong may gusto may sakit siya, di ba? Nagkataon talaga na sa panahong kailangan ng TNT yung kanyang serbisyo, ganun po yung kanyang kalagayan sa ngayon. Yun ang mabigat po dyan. Sa pagbubukas ng PBA ngayon November 5, makakabakbakan ng TNT ni Coach Jolas ang Magnolia Hotshot na nakatakdang ganapin sa Smart Araneta Coliseum. Ano ang nakikita dito ni Coach Jolas? Papalitan ba nila si RHJ? Ito po ang sinabi ni Coach Jojo sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Hindi pa sigurado, hindi pa natin alam, pero talaga magpapasok kami ng kapalit niya kung sakaling hindi siya handa. Hihintayin natin na gumaling si Ronde. Ayaw naman namin siyang ipasok na hindi siya halos 100% kasi pwedeng makapinsala po sa kanya yung kalaunan. Kaya inuunti-unti namin. Magpapasok kami ng iba para may import kami sa linggo. So base po sa pahayag ni Coach Jolas, kumpirmado po na meron na silang nakahanda or meron na silang bagong nakahanda sakaling hindi po nila pakinabangan si Ronde ngayong pagpasok po ng PBA season. Handa naman sila actually, no, base po sa pahayag. Pero siyempre, iba pa rin po yung ikinasa nilang game plan kasama si Ronde. Kaya sigurado po tayo na malaking pagbabago na naman ang gagawin dyan ni Coach Jolas kasi iba po yung makakasama nila sa linggo at posibleng tumagal pa po yan sakaling hindi maging maayos ang lagay ni Ronde Hollis Jefferson. Sana wag naman mangyaring ganon kasi sayang yung effort nila makuha lang muli etong si RHJ, di ba? Sa bakbakang naganap sa pagitan ng TNT at Chiba para sa EASL, ipinasok na ni Coach Jola si Quincy Miller, dating import ng Converge kung saan nagtala po siya ng 22 points at 13 rebounds. Pero hindi ito naging sapat dahil bagsak sila sa 75-66. Bukod dyan, may problema rin itong dala. Ano nga ba ang problemang yan? Ito po ang sinabi ni Quincy Miller sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Hindi ako bibitawan ng Converge. Hindi ko alam kung bakit. Base po sa balita, hindi rin po naging magandang kinalabasan ng pagsasama ni Coach Aldin at ni Miller nito nagdaang season ng PBA kung saan nabangko nga po ni Coach si Miller ng isang laro na ayon na rin po sa balita, disiplina po naging dahilan kaya po nangyari yon. Kung ano pa man yan, hindi naman natin alam totoo nangyari doon pero isa po ang sigurado si Miller. Hindi po siya i-release ng Converge na ayon po sa kanya, hindi po niya alam kung bakit. Masakit yon, hindi lang para kay Miller kung hindi maging kay Coach Jojo kasi hindi niya magagamit si Miller kung sakaling gano'n ang nagiging problema nito sa Converge. Kung medyo nagkakaproblema si Coach Jolas kay RHJ at sa magiging takbo ng TNT, good news naman ang bida ni Coach Tim Cone. Bakit nga ba? At ano ang good news na sinabi ni Coach Tim? Ito po ang sinabi niya sa Power and Play ni Sir Nolly Iyala na inireport ni Richard D. sa The Manila Times. Ang magandang balita tungkol kay Tony Bishop bilang import, kilala na namin siya. Nakasagupa na namin siya ng 6 na beses dati pa. May vision kami para sa kanya kung paano siya papasok at magiging fit. Excited na kami. Walang duda na masaya po si Coach Tim matapos pong pagkabigla ng lahat sa nangyari kay Justin. Matapos of course ang Asian Games. At doon po tayo sa kilala na nila si Bishop. Malaking bagay po yun. Kasi konti na lang po ang gagawin nilang adjustment dyan ngayon. Kumpara kung hindi nila gamay ang laro ng kinuha nilang import, di ba? Pero of course, iba pa rin po ko si Justin.
Doon kasi tiyak na wala na silang adjustment na gagawin. Sasabak na lang sila sana, kaso ganun nga po nangyari kaya wala silang choice kundi maghintay at kuhanin ang serbisyo ni Tony Bishop. At dahil nabanggit na rin natin si Justin, tuluyan ang ibinahagi ni Coach Tim Cone kung paano nakuha si Justin ng sample ng ihi, dahilan para malagay sila sa alanganin. Paano nga ba nangyari at si Justin na nakuhanan? Ito po si Coach Tim sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Naalala ko na nag-post-game dinner kami at hinihintay naming lahat si Justin at Calvin Aptana dahil naiwan sila sa stadium. Sila kasi pinili para sa random na pagsusuri. Naghintay kami sa kanila ng 2 hanggang 3 oras. Pero wala kaming idea na may mangyayari sa puntong yon. So ibig sabihin, pinili pala talaga si Justin at si Calvin Aptana. Bakit? Sa tingin ko lang naman kasi po ang gaganda ng inilaro nila sa Asian Games lalo na si Justin. Pinahirapan ng China at naging instrumento sa pagkuha ng ginto versus Jordan. Anyway, history na po yan. Nakatala na talaga yan sa kasaysayan. At sa ngayon, habang tinitape natin ang balita na to, naghihintay pa rin po ang lahat sa magiging hatol kay Brownlee. Kasi sa kabila po ng pahay ni Coach Tim na posibleng Martes or Miyerkules ang posibleng paglabas ng hatol, wala pa rin po tayong naririnig or wala pa rin naririnig ang lahat tungkol sa issue na yan. Kapit lang siguro, matatapos din po ang lahat ng yan. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.